Kinabukasan pagkatapos ng kasal ko, iniabutan ako ng biyenan ko ng isang laminated na listahan. Sabi niya, dito sa bahay na to, ang asawa ang huling kumakain. At kung may, matitira lang. 2 beses kong binasa. Pagkatapos, ngumiti ako, nagpasalamat, at humingi ng balpen para makadak ng isang maliit na patakaran. Kinaumagahan, sa almusal, hindi niya namalayan na sinimulan na pala niya ang mga pangyayaring mag-alis sa kanya nga kontrol sa pera nga sarili niyang anak. Ako si Rina Aguilar. 34 na taong gulang. Isa akong financial controller sa isang malaking grupo ng mga ospital sa Quezon City. Ang trabaho ko ay mga numero, kontrata, at mga budget na hindi nagtutukma hanggang sa mahanap mo kung sino ang tahimik na gumagalaw sa mga ito. Magaling ako sa trabaho ko dahil napapansin ko ang maliliit na bagay bago pa sila maging malaking problema. Sana lang, napansin ko rin kaagad kung anong klaseng pamilya ang pinasok ko. Ang asawa ko ay si Rico De Leon. Nagkakilala kami sa isang fundraising event 18 buwan bago kami ikasal. Mula pa lang sa unang pag-usap namin, naramdaman kong siya ay isang lalaking matatag, mabait, at medyo mahiyain tungkol sa sarili niyang tagumpay. Mayroon siyang maliit na logistics company na sinimulan ng kanyang ama, at kapag ikinukwento niya ang kanyang ina, si Mama Vicky, may kasama itong lambing na nagpaisip sa akin, siguradong napakabuting babae niya. Hindi siya mabuting babae. Siya ay isang babaeng ginugol ang ilang dekada sa pagbuo ng isang pamilyang umikot sa kanyang kapangyarihan. At wala siyang balak na ibahagi ang kapangyarihang iyon kaninuman, lalo na sa isang manugang na may sariling karera at opinyon. Naging maganda naman ang kasal namin. Mga puting mantel, magagandang tuktugin, mga toast na nakakayak, nakaasol na seda si Mama Vicky at nakangiti sa bawat litrato. Naalala ko pa, habang pinapanut ko siyang nakikipagtawanan sa mga chatterer, naisip ko ang suwerte ko. Matagal nang pumanaw ang ama ni Rico at si Mama Vicky ang mag-isang nagpalaki sa kanya. Iginagalang ko iyon. Sabi ko sa sarili ko, ang isang babaeng bumuanga buhay mula sa wala ay karapat-dapat sa pasensya, karapat-dapat bigyan ng panahon para masanay na may kahati na siya sa anak niya. Hindi ko pa naiintindihan noon na para kay Mama Vicky, hindi ito pahahati. Para sa kanya, isa itong hostile takeover sa isang kumpanyang 30 taon na niyang mag-isang pinapatakbo. At handa siyang ipagtanggol ang kanyang posisyon. Kinabukasan pagkatapos ng kasal, bago ko pa man mabuksan ang maleta ko, kumatok si Mama Vicky sa pinto ng kwarto namin, may hawa na laminated na papel, may mga column, may pamagat na nakabold, mga patakaran sa bahay. Bawat pamilya ay may istruktura, sabi niya, habang inilalapag ito sa ibabaw ng tokador na parabang naghahatid ng utos ng korte. Dito sa bahay, ang pagsisilbing ang pagkain ay ayon sa ranggo. Si Rico ang unang kakain, ako ang pangalawa. Kung ano man ang matira, iyon ang para sa pinakabagong miyembrong pamilya. Ganyan ako pinalaki ng biyenan ko at nakdulot iyon ng kapayapaan sa loob ng 30 taon. Si Rico, sa totoo lang, ay bumuka ang bibig para tumuto. Pero pinutol siya ni Mama Vicky sa isang taas lang ng kamay. Yung parang pinatatahimik ang isang asong tumatahol. At isinara ni Rico ang kanyang bibig. Doon pa lang, alam ko na kung paano tumatakbo ang usapan sa bahay na ito sa nakalipas na 3 dekada. Kinuha ko ang laminated na listahan. Binasa ko ang bawat linya. Mga oras sa kusina, patakaran sa aircon, isang paalala na ang mga mamahaling plato ay para lamang kay Mama Vicky. At sa pinakababa,
2 beses na may salungguhit. Ang asawa ang huling kumakain, at kung ano lang ang matira, ngumiti ako. Hindi ngiti nga isang taong talunan, kundi ngiti ngang isang babaeng ang trabaho ay mag-audit ngang mga bagay-bagay at kalalapak lang. Sa kanya ang isang dokumento kung saan ang pangalan niya ay nasa pinakailalim isang herarkiya na hindi naman niya sinang-ayunan. Mayos po pala dito, sabi ko. Gusto ko po yan, may istruktura. Susundin ko po ito ng eksakto. Napakurap si Mama Vicky, halatang nag-abang ng iyak owe. Tumingin sa akin si Rico na parabang nababalih na ako. Tiniklop ko lang ang listahan, ibinalik sa tokador at natulog na. Nang gabing iyon, habang nakahiga kami, sinubukang humingi ng paumanhin ni Rico. Pabulong niyang sinabi na talagang partikular lang ang kanyang ina at magiging mas madali ang lahat kapag nakita niyang hindi ako banta. Sinabi ko sa kanya na huwag humingi ng tawad para sa ugali ng iba at hindi ako galit. Tila mas navagabag pa siya sa kalmado kung sagot kaysa kung nakipag-away ako. Para siyang naghahanda sa isang laban na hindi dumating. At hindi niya alam kung anong gagawin sa katahimikan. Kinaumagahan, gumising ako ang alas 5:45. Naligo at nagbihis para sa trabaho. Naka-charcoal blazer ako. Bumaba ako ng eksaktong alas 6. Nakaupo na si Mama Vicky sa kabisera ng mesa, may hawa na kape, naghihintay na pagsilbihan. Nakatayo naman si Rico sa kalan, hirap na hirap gumawang scrambled eggs dahil mukhang hindi nakalagay sa listahan kung sino ang dapat magluto. Ang nakalagay lang ay kung sino ang pwedeng unang kumain. Naksalin ako ng isang tasa ang itim na kape para sa sarili ko, kinuha ang mga susing kotse ko. Rina, umupo ka. May kailanggang magluto halmusal, sabi ni Mama Vicky. Gusto ko po sanang tumulong, sabi ko. Pero ayon po sa patakaran, hindi ako pwedeng maghanda ngang pagkain dahil ang pwede ko lang kainin ay ang mga natira matapos kumain ang mga may ranggo. Kung maluluto po ako, mahahawakan ko ang pagkain bago pa kayo makakain, na ayon sa listahan ay kawalan ng respeto. Ayoko naman pong sumuway sa patakaran sa pangalawang araw ko pa lang dito. Nabitawan ni Rico ang sandok. Namutla ang mukha ni Mama Vicky. Hindi iyan ang ibig kong sabihin at alam mo yan. Kung ano lang po ang nakasulat ang sinusunod ko. Sabi ko, sabay inom sa kape ko. Sabi niyo po, ang istruktura ay nagpapanatili ng kapayapaan. Sangayon po ako. Umalis ako papuntang trabaho ngang alas 6:15. Sa parking, umupo ako sa kotse ko ng eksaktong 90 segundos at hinayaan ang sarili kong tumawa. Yung tawang lumalabas kapag napagtanto mong ang taong sumusubok kontrolin ka ay siya, mismong nagbigay sa'yo ng instruction manual para wasakin siya. Dahil may isang importanteng detalye, si Mama Vicky na hindi pa niya alam tungkol sa akin. Hindi lang ako basta nagbabasa ng mga financial statement. Tinutras ko kung saan talaga napupunta ang pera, kumpara sa kung saan sinasabi ng mga tao na napupunta ito. At ang isang babaeng nag-imprenta ng laminated na mga patakaran sa bahay ay isang babaeng ginugol ang 30 taon sa pagbuo ng isang napaka-partikular na uri ng kaayusan. Isang kaayusan na hindi ko pa nasisimulang tingnan. Hindi pa. Sa mga sumunod na linggo, ang listahan ang naging pinakamaliit kong problema. Isa lang pala itong sintomas, hindi ang sakit. Si Mama Vicky ang nagpapatagbong pananalaping pamilya. Hiwalay ang mga bank account namin ni Rico, pero si Mama Vicky ang may hawa sa lahat at unti-unti sinusubukan niyang isama ang buhay namin sa kanyang ledger. Iginigit niyang bayaran ang mortgage sa bahay na tinitirhan naming lahat, isang bahay na pag-ari niya.
At palagi niyang ipinapaalala sa amin na ang kabutihang loop na ito ay may mga obligasyon. Dapat alas 6 ang hapunan. Kailangan ng 48 oras na abiso para sa mga bisita. Ang mga work calls ko, kapag ginagawa ko sa home office, ay nakakaistorbo raw sa takbo ng bahay. Nanatili akong gikaumado. Sanay akong manatiling kalmado sa paligid ng mga taong akala nila ang lakas ng boses ay isang argumento. Ang ikinababahala ko ay hindi ang mga patakaran. Kaya kong gawan ng paraan ang mga patakaran. Ang ikinababahala ko ay si Rico. Sa tawang maktatas na boses ang kanyang ina. Lumiliit siya. Hindi pisikal, mahigit 6 na talampakan ang taas niya. Pero may nagbabago sa tindig niya. Para bang may isang mas maliit na bersyon ng sarili niya na nakatira pa rin sa loop niya. Isang 9 na taong gulang na bata na naghihintay na itama. Nagsimula kong maintindihan na hindi lang anak ang pinalaki ni Mama Vicky. Siya ay isang manager. Isang taong natutunan mula pagkabata na mas malaki ang mawawala sa kanya kung sasalungatin niya ang ina. Mahal ko siya. Mahal ko pa rin. Pero ang pagmamahal sa isang tao ay hindi. Nangangahulugang tatanggapin mo ang hugis na inukit ng ibang tao sa kanya bago ka pa dumating. Kaya nagsimula akong maging mas mapakmasit. Gaya ngang ginagawa ko sa anumang account na hindi nagtutugma. Ang unang inconsistency na napansin ko ay maliit lang. Nabanggit ni Mama Vicky na tinulungan niya kamakailan si Rico na habulin ang bayad sa isang business loan. Isang bagay na may kinalaman sa upa sa warehouse para sa logistics company niya. Hindi kailanman nabanggit sa akin ni Rico ang tungkol sa utang. Nang tanungin ko siya tungkol dito ng gabing iyon, naging hindi siya komportable. Sabi niya, ang nanay niya raw ang humahawa ng ilang mga lumang papeles ng kumpanya, isang bagay na natira mula nung nagsisimula pa lang siya. At kosigner daw niya ito para makabangon ang negosyo. Hiningi ko ang papeles. Sabi niya, hihingin niya sa nanay niya. Hindi niya kailanman ginawa. Dahil sa tuwing babanggitin niya ito, iniiba ni Mama Vicky ang usapan. Karaniwan, sa pamamagitan ng pagbanggit ng isang bagay tungkol sa ugali ko na kailangan daw itama. Isang pattern na pamilyar sa akin mula sa bawat magulong set ng libro na inayos ko. Kapag ayaw ang isang tao na ilabas ang isang dokumento, karaniwan, ang dokumento ang problema. Isang gabi, isang buwan pagkatapos ang kasal namin, mas naging malinaw ang pattern na ito. Galing si Rico sa isang meeting, pagod na pagod. Nabanggit niya sa hapunan na inisip niyang palawakin ang kumpanya, kumuha ng pangalawang warehouse sa kabilang parte ng siyudad. Isang magandang oportunidad, isang bagay na halatang ilang linggo na niyang pinananabikan. Ibinaba ni Mama Vicky ang kanyang tinidor. Dapat dumaan muna sa akin yan bago ka pumirma ng kahit ano. Automatikong tumango si Rico. Hindi isang desisyon, kundi isang reflex. Naktanong ako sa pinakamahinahong paraan. Bakit kailangan ng pag-apruba ng kanyang ina para sa isang business expansion gayong legal na sa kanya ang kumpanya? Sumagot si Mama Vicky bago pa man makapagsalita si Rico. Dahil may interes ako na manatiling matatag ang negosyong yan, Rina. Higit pa sa inaakala mo. Tandang-tanda ko ang pangungusap na iyon. Dahil iyon ang unang pagkakataon na naksabi siya ang isang bagay na totoo nang hindi sinasadya. Isang intas. Hindi pag-aalala. Hindi suporta. Isang intas. Yung salitang ginagamit na matao kapag ang ibig nilang sabihin ay may kinalaman sa numero, hindi sa sentimiento. Itinago ko ang pangungusap na iyon sa isip ko. Gaya ang pagtatago ko sa isang kahina-hinalang line item. Hindi pa ako naaakusa, pero hindi ko rin ito kakalimutan. Kaya nagsimula akong mahanap. 3 linggo ang inabot.
kadalasan sa gabi. Pagkatapos matulog ni Mama Vicky, hinalungkat ko ang makahon ng lumang papeles na itinatago ni Rico sa bodega. May invoice, lease agreement, matex filing mula sa mga unang taon ng kanyang kumpanya na hindi niya naayos ng husto dahil, sabi niya, si Mama laging humahawa ng pera. Si Mama nga ang humahawa ng pera. Hindi organisado ang magakahon, pero hindi rin ito basta-basta. Kung sino man ang nag-ayos nito, malinaw na gusto niyang itago ang nga mahalagang dokumento sa ilalim ng mga walang kaugnayang resibo at invoice. Yung tipo ang pek file na mukhang kapabayaan pero sa totoo lang ay panlilin lang? Nakita ko na ang ganitong taktika dati. Ilang gabi ng pag-cross-reference ng mga pet sa bago, naging malinaw ang lahat. Isang folder na may label na 2019 warehouse ang naglalaman ng orihinal na loan agreement. 6 na pahina ng siksik na legal na lengguwahe na tila pinirmahan ni Rico nang hindi binabasa ng maigi, naktitiwala na ang kanyang ina ay para sa kanyang kapakanan. Nakalakip dito ang isang pangalawang dokumento, isang security agreement na hiwalay na isinampa at hindi kailanman nabanggit sa kanya. Ito ang nalaman ko. 7 taon na ang nakalilipas, noong nahihirapan si Rico na panatilihing buhay ang maliit na logistics company ng kanyang ama, pumasok nga si Mama Vicky. Kumuha siya ngang pribadong utang gamit ang bahay ngang pamilya bilang kolateral para punan ang kakulangan, eksakto tulad ng palagi niyang ikinukwento. Pero hindi niya ito inayos bilang isang utang kay Rico, tulad ng paniniwala niya. Inayos niya ito bilang isang utang sa sarili niya, na nakasiguro laban sa negosyo mismo. May napakataas na interest rate at mga tuntunin sa pagbabayad na nagbibigay sa kanya, hindi kay Rico, ng karapatang kunin ang mga ari-arian ng kumpanya kung mahuli man lang isang bayad. 4 na beses kong binasa ang seizure clause bago ko natanggap ang ibig sabihin nito. Nangangahulugan ito na kung ang buwan ng bayad ni Rico sa kanyang ina ay mahuli kahit 1 linggo lang isang bagay na nangyari na nang hindi bababa sa 2 beses, may karapatan si Mama Vicky na pumasok sa kumpanya niya at angkinin ang magakagamitan, magasasakyan, at mga kontrata sa kliyente bilang kanya. 7 taon siyang nagpatakbo ngang isang negosyo na legal na sa kanya, pero sa tutulang ay pag-ari ngang sinumang may hawa ngang liyen na iyon. Sa loob ngang 7 taon, tahimik na binabayaran ni Rico ang inakala niyang impormal na tulong pampamilya. Sa katotohanan, binabayaran niya ang isang mapanlinlang na liyen na hawak ng sarili niyang ina sa kanyang kumpanya. 1 liyen na nabibigay sa kanya ng legal na kapangyarihan na kunin ang negosyo ni Rico anumang oras na piliin niyang ipatupad ito. Ang laminated na listahan sa bahay ay hindi talaga tungkol sa almusal. Isa lang itong maliit na nakikitang piraso ng isang mas malaking arkitektura. Isang babaeng bumuoeng formal na kontrol sa pananalapi sa buong buhay ng kanyang anak at binihisan ito bilang tradisyon at pagmamahal. Matagal kong pinag-isipan iyon bago ko sinabi sa kanya. Hindi dahil takot ako sa reaksyon niya, kundi dahil gusto kong makasiguro na hindi ako nakakamali sa pagbasa ng isang dokumento dahil sa kalit. Bago ko ito ilatak, sa harap ng isang lalaking malapit nang magbago ang buong pagkakakilala sa kanyang ina. Nang sa wakas ay ipinakita ko kay Rico ang mga dokumento, nakalatak sa aming mesa sa kusina na may mga naka-highlight na clause na nahimik siya. Pagkatapos, pinabasa niya sa akin ulit ang interest rate. Pagkatapos, pinabasa niya sa akin ang seizure clause sa 3 beses na parabang magbabago ang masalita kung maririnig niya ito ng sapat. Hindi sila nagbago. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay at sinabi ng napakahina na palagi niyang iniisip kung bakit hindi niya naramdaman na tunay na sa kanya ang negosyo.
Hindi ako nagyabang. Hindi ko sinabing, sabi ko sa iyo. Dahil hindi ko naman sinabi sa kanya. Sinundan ko lang ang numero kung saan sila patungo. Pero may isang bagay akong sinabi sa kanya ng malinaw. May mga pagpipilian ka rito. At hindi mo kailangang mapanggap na kabutihang loop ito. Hindi namin agad hinarap si Mama Vicky. Hindi ako yung tipong tao na sumasabog sa sandaling matuklasan ng problema. Ako yung tipo na bumubuong kaso, kinukumpirma ito, at pinipili ang lugar kung saan ito pinakamatinding tatama. Kaya nahintay kami ng 3 linggo pa. Sa panahong iyon, patuloy kong sinunod ang bawat patakaran sa katawa-tawang laminated na listahan na iyon ng may labis na pagalang. Hinayaan kong maniwala si Mama Vicky na matagumpay niya akong nasanay sa pagsunod. Samantala, tahimik na nakipaggita si Rico sa isang abogadong nakatrabaho ko nun, isang matalino at tahimik na babae na nagngangalang Ate Joyce Hernandez. Kinumpirma ni Ate Joyce ang hinala ko. Ang madokumentong utang ay legal, pero puno rin ito nga pakukulang sa pagsisiwalat. Hindi kailanman pinapirma ni Mama Vicky si Rico ng isang independent legal review, isang requirement para sa ganung kalaking utang. Ang nag-isang pakukulang na iyon ay nagbigay sa amin ng leverage, tunay na leverage, hindi yung nakaprint sa laminated na papel. Iminungkahi rin ni Ate Joyce ang isang bagay na hindi ko naisip, na hindi kami dapat magbanta ang gamanda bilang unang hakbang. Ang mga taong tulad niya ay hindi tumutugon ng maayos sa mga banta, sabi niya sa amin. Tumutugon sila kapag nalamangan sila ng tahimik, sa sarili nilang nga tuntunin, sa harap nga saksing mahalaga sa kanila. Naintindihan agad ni Rico ang ibig niyang sabihin. Ang kanyang ina ay labis na nagmamalasakit sa mga itsura sa pagiging makatwiran sa mata ngang iba. Kaya pumili kami ng isang lugar kung saan ang pagiging makatwiran ang tanging katanggap-tanggap na pag-ugali. Pinili namin ang isang Sunday lunch. Gustong-gusto ni Mama Vicky ang mga Sunday lunch dahil, sabi niya, dito naaalala ng pamilya ang istruktura nito. Ako ang nakluto ng gabing iyon sa unang pagkakataon mula noong kasal. 1 kilos na halatang ikinasiya niya. Nakomento pa siya sa kalagitnaan ng pagkain na sa wakas ay natututunan ko na raw ang lugar ko. Nag-antay ako hanggang dessert. Mama Vicky, sabi ko, habang ibinababa ang aking tinidor. Gusto ko po kayong pasalamatan sa lahat ng ginawa ninyo para tulungan ang negosyo ni Rico 7 taon na ang nakalipas. Malaking bagay po ang suportang iyon. Ngumiti siya. Eksakto tulad ng inaasahan ko. Ang pamilya ay nagtutulungan. May isang kailangang magpanatiling ang kaayusan. Talaga pong malaking bagay. Pagpapatuloy ko. Kaya sa tingin ko, oras na para formalin natin ito ng maayos. Nabanggit po ni Ate Joyce Hernandez, ang abogado namin, na ang mautang na nakasiguro laban sa isang negosyo ay kailangan ng independent legal review para maging valid. Dahil hindi po iyon nangyari, ang lien na hawak ninyo ay technically hindi po wasto. Kaya gusto po sana naming ay restructure ito bilang kung ano talaga ito. Isang regalo o isang standard na family law na may mababang interest at patas na mga tuntunin. Kung alin po ang mas gusto ninyo, natahimik ang buong silid. Si Rico, sa kanyang malaking katapangan, ay hindi tumingin sa sahig sa pagkakataong ito. Tumingin siya ng diretso sa kanyang ina. Ma, 7 taon na akong nagbabayad sa iyo. Iniisip na tinutulungan kong mapanatili ang negosyo sa pamilya. Hindi ko alam na pwede mo pa lang kunin sa akin ang kumpanya. Anumang oras na piliin mong singilin ang isang hindi nabayarang buwan. Kailangan kong maayos yan ngayon. Sabi ni Ate Joyce, kung hindi,
Sa korte na lang tayo magita at hahayaan nating isang hukom ang magdesisyon. Nag-iba-iba ang ekspresyon sa mukha ni Mama Vicky. Galit, hindi makapaniwala, malapit sa pagkataranta. Bago siya tumon sa isa na palagi niyang inaasahan, ang pagiging biktima. Pagkatapos ngang lahat ng ginawa ko para sa pamilyang to, ganito ang igaganti niyo sa akin. Mga abogado, kayo po ang unang nakpasok ng legal na papeles sa pamilyang to. Mahinahon kong sabi, sinisigurado lang po naming napatas para sa lahat. Gaya ng listahan ninyo sa bahay na dapat ay patas. Di ba po, sabi niyo, ang istruktura ay nagpapanatili ng kapayapaan. Sinubukan niya ang isa pang anggulo, yung gumana kay Rico sa loob ng 30 taon. Humarap siya ng diretso kay Rico, pinalambot ang kanyang boses, at sinabing nadismaya siya na hinayaan niyang impluensyahan siya ng mga tagalabas laban sa sarili niyang ina. Hindi na tinag si Rico sa pagkakataong ito. Hindi siya tagalabas, ma. Asawa ko siya. At kayo ang nagturo sa akin na ang pamilya ay dapat tapat sa isa't isa. Hinihiling ko lang po sa inyo ngayon na gawin din ninyo iyon. Walang naisagot si Mama Vicky doon. Wala kasing magandang sagot kapag ibinalik sa iyo ang sarili mong mga salita na may talim pa rin. Inabot pa ng 6 na linggong negosasyon sa pamamagitan ni Ate Joyce bago pumaya si Mama Vicky na tanggalin ng tuluyan ang lion. Kapalit ng isang maliit na repayment plan na walang interest na kayang tapusin ni Rico sa loob ng 2 taon. Hindi siya kailanman humingi ng tawad. May mga taong hindi kaya. Pero may nakbago sa bahay pagkatapos ng hapunan na iyon. Ang laminated na listahan ay tahimik na nawala mula sa counter ng kusina. Walang sinuman ang nagbanggit kung sino ang nagalis nito. May isang sandali malapit sa pagtatapos ang 6 na linggong iyon na mas tumatak sa akin kaysa sa mga papeles. Tumawag sa akin si Mama Vicky, isang hapon, isang bagay na hindi pa niya ginawa dati. At nagtanong ng halos maingat kung magiging mayos ba ang negosyo. Hindi kong napatawad na siya. Hindi kong makakabawi pa ang pamilya. Kundi kung ang kumpanya ang bagay na ginamit, niya bilang leverage sa loob ng 7 taon ay mabubuhay nang wala siyang hawak sa tali. Sinabi kong sa tingin ko, iyon lang ang tanging tapat na pag-usap na nagkaroon kaming dalawa. 6 na buwan ang lumipas. Bumili kami ni Rico ng sarili naming bahay. Isang simpleng bahay sa Marikina. 20 minuto mula kay Mama Vicky. Sapat na malapit para sa mga okasyon, sapat na malayo para walang sinuman ang makapag-abot sa amin ngang listahan ng alas 6 ngang umaga. Nasimulang may therapy si Rico, isang bagay na dahan-dahan kong iminungkahi. At sinabi niya sa akin pagkatapos ng 1 taon na binago nito ang pag-unawa niya sa kanyang buong pagkabata, hindi lang sa utang. Minsan niyang sinabi, na para bang isang afterthought lang? Nasa wakas ay naiintindihan na niya ang pagkakaiba ngang inalagaan at nang kinulong. Bumibisita pa rin si Mama Vicky. Paminsan-minsan, nakpaparnak pa rin siya na ang makakabatang babae ngayon ay hindi na raw marunong rumaspito. Pero nagtatanong na siya bago buksan ang mga cabinet sa kusina namin ngayon at hindi na niya kailanman iminungkahi na may sinuman sa bahay namin na dapat kumain ng huli. Naisip ko minsan ang laminated na listahan na iyon. Yung ipinagmamalaki niya. Yung ginawa para ilagay ako sa lugar ko bago pa man ako makapag-unpack, akala niya. Tinuturuan niya ako nga patakaran ng kanyang bahay. Ang totoo, ang ginawa niya ay inabutan niya ang isang financial controller ng isang nakaprint na dokumento na nagpapatunay kung paano eksaktong gumagana ang kapangyarihan sa pamilya niya at kung saan eksaktong tahimik na nabibitak ang pundasyon nito sa loob ng 7 taon.
Naghihintay lang sa isang taong, sapat ang pasensya para mapansin? Gusto niya ngang manugang na huling kakain at hindi magtatanong. Ang nakuha niya, isang manugang na binasa muna ang bawat linya. Kung ikaw ang inabutan ng ganoong listahan ng mga patakaran sa unang umaga mo bilang bagong kasal, susundin mo ba ito? O magsisimula ka ring magbasa sa pagitan ng mga linya tulad ng ginawa ko?